Hi guys! Welcome back to my channel. Again, my name is Jack. Kumusta po kayong lahat? Okay, so yan guys, maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong mga reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. And i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. And sa mga interesado pala guys sa ating private reading, iiwan ko na lang po yung link ng aking Facebook sa ating pong description box below. Okay? So, hayan guys, tignan natin. Bago tayo mag-start, gusto lang kitang batiin ng Happy New Year. Malapit na, no? 1 week na lang. Okay, advance lang ako guys. Okay, so ayan, start na tayo. Kanina bang love reading na masasagap natin, Spirit Guide? So, ayan. Comment lang kayo dyan guys. Kine-cleanse ko po yan araw-araw. Okay? Kahit minsan nalilita ako sa pag-cleanse. Okay, tignan natin. Kanino po itong love reading, Spirit Guide. Love reading, ayan na. Naku, Emperor. Tatay ito ng anak mo or nanay ito ng anak mo. Medyo controlling tong person mo na to, no? May nakikita kasi ako, guys, na yung pagiging controlling niya, hindi na akma sa sitwasyon niyo. Like, dumadating siya sa point na pwedeng may potential ka. Or pwedeng natatakot siya na magkamali ka. Natatakot siya na baka mahusgahan ka ng mga tao. Kaya parang ginagawa niya, isa bahay ka lang. Okay? Pwedeng siya yung nagtatrabaho. Ikaw na sa bahay lang, nag-aalaga ng anak. Ganun yung pinapakita sa akin. No? Basta mahigpit tong person na to. Ganun, ayaw kanyang mag-work. Okay? Medyo seloso. Selosa. Pwedeng ganyan. Kung sino man yan. Basta, ano siya guys, masyado siyang controlling. Siya yung dapat masunod sa relasyon. So, for me, hindi maganda yung ganitong klase ng relationship, no? Masyadong controlling. Oo. Sige, tingnan pa natin kanitong love life. Kanino po itong love life, Spirit Guide. Meron tayong 8 of Wands. Meron ako nakita guys, communication. Pwede may travel na mangyayari sa inyo ni person. Ship movement. Oh, okay. So, sinasabi rito guys, may pagbabago rin daw po na mangyayari. Kung ganito ka-controlling si person mo, I think parang may mga mauuntog dito na hindi na tama itong ginagawa sa inyo na to. So, person mo guys, parang baliw na baliw sa'yo. Though gusto ka naman yung supportahan, pero nandun kasi yung takot niya. Oo. So, ngayon parang siya yung parang maghahabol sa inyo. Kung dati parang siya yung dapat masunod. Ngayon parang control mo na si person. Okay? So, bakit kayo kailangan humantong sa ganyan? Meron tayong, ayan, achievement. So, maganda yung ano mo, no? Na-achieve mo sa buhay. Nagiging maganda yung daloy ng pera mo, sa trabaho, kung ano man din to guys, no? Pwedeng sa business, pwedeng may promotion, increase ng sahod, yung iba sa inyo. Pwedeng nagpaplano ka mag-aral, or pwedeng graduating. May mga bata pa ba dito? Ayan, no? So, malakas ang energy ng Leo, oh. Okay, tignan pa natin. May blessing na dumarating sa inyo, guys. Alam nyo, guys, ito ha, huwag kayo masyadong magpa-control sa person nyo. Gawin nyo lang kung ano yung gusto mong gawin sa buhay mo. Okay? Kailangan nalilibang ka. Kailangan nalilibang din si person. Siguro ikaw yung tipo ng tao na madiskarte, hindi pang bahay lang. Okay? Hindi pang parang low-key lang, parang kinukulong, tinatago. O pwedeng ganyan yung sitwasyon, no? Kung wala kayo guys, anak, kung hindi pa kayo guys talaga nagli-live-in, pwedeng nakikita mo parang tinatago ka ng taong to. Okay, tignan natin. Meron tayong, ang dami nag-a-admire sa inyo. May tsura ka. And alam mo, ang daming taong humahanga sa inyo. Ang taas ng tingin sa inyo. Sobrang inaano kanila guys, ina-admire. Yun po yung pinapakita sa akin dito. Pero, okay? Pero, ang pinapakita rin sa akin dito guys, pwede nag-iiba rin yung pananaw nila. Sa'yo, since ganito yung nangyari sa buhay mo, naiiba yung tingin nila sa inyo na parang bakit ka humantong sa ganyan? Ba't hinayaan mo na ganyan? No? Ikaw yung nakikitaan nila na parang malayo yung mararating. Pero siguro, ano lang to guys, challenge lang to para sa inyo. I think ma-overcome mo din to, no? Hindi mo maiwasan guys yung, yung judgment ng ibang tao sa inyo. Masyado ka nahusgahan. Okay? Tingnan natin.
Meron tayong, Eight of Cups. So parang may pagtatalo mangyayari sa inyo ng person mo. Kasi parang hindi kanya tinutulungan na mag-grow. Nagkakaroon ka ng insecurity sa ginagawa niya sa inyo. Um, kung paano ka itrato nitong taong to. Kaya parang matututo kang lumaban na hindi na to tama. Okay? Kasi nagtitiis ka eh. Nagtitiis ka na parang delay yung sahod niya, pwedeng sumasakto lang. So, ikaw gusto mong dumiskarte, hindi ka naman niya guys sinahayaan. So, ayan, nakikita ko guys na magiging matapang ka dito. Pwede nangyari to sa past. And yung future mo ngayon is eto ka na ngayon. Okay? Wala ka nang pakialam kung sino yung magiging kalaban o hadlang sa inyo. Basta ginagawa mo yung gusto mo. And, huwag yun na din guys isipin yung sasabihin ng ibang tao sa inyo. Like, masyado ka nila guys i-judge. Okay? Sabi ko sa inyo guys, distraction yung mga tao na yan na maraming sinasabi kasi ayaw kanilang umangat. No? Marami silang judgment sa inyo. Okay? Pero ma-overcome mo yan guys. Okay? Titingnan natin. Ano yung nararamdaman? Nararamdaman ni person sa'yo. Kay person muna tayo. Ano yung nararamdaman ni person sa'yo? Nararamdaman ni person. Nararamdaman ni person sa'yo. Meron tayong balance, harmony, perceptive. Grabe, no? Parang sinasabi ito ng person mo na walang mangyayari sa kung ano man yung pino-pursue mo. Siya pa yung una nanda-down sa inyo. Okay? Meron ka kasing talent and I think feeling mo mag-grow ka doon sa talent mo na yon. Yung tipong hindi mo na nga pinursue yung career mo. Talent na lang. So, temperance kasi guys, may pag-a-adjust. So, nakikita ko sa person mo guys, siguro nakikitaan ka na niya na nag-i-improve ka na talaga ngayon. Yung masyado kanya guys, dinajudge, dinadown noon. Taliwas pala sa nangyayari na parang mas gumaganda, mas umaayon sa inyo ang lahat. Parang ganyan. Meron tayong Page of Cups. Mahal ka nitong taong to guys. Oo. Nagkamali siya sa, sa hinalan niya. Or masyado kanya guys, ginudge, no? So, si person mo guys, nagsisisi siya rito. Medyo nagiging sensitive siya ngayon. Okay, sensitive si person. Tignan natin, meron tayong Six of Swords. So, medyo nagpapahabol ng konti si person sa inyo. Parang habulin mo ko. Pero siguro ikaw, wala kang pakailam, nakapokus ka sa Page of Cups, no? Sa improvement mo. Okay? Nakapokus ka dun sa masasakit na ginawa niya sa inyo. Though mahal mo naman si person, pero I think yung hinihiling mo kasi sa kanya guys na support, bakit late niya binigay? Yan po yung pinapakita sa akin dito. Parang, bakit ngayon niya lang guys ginagawa? Noon niyo pa guys hinihiling sa kanya. Okay? Kung hindi ka pa parang nagwelga sa person mo, hindi mo magagawin yung mga bagay na gusto mo eh. So, may relocation pwedeng may offer sa inyo. Travel abroad. Sige, tignan natin ha. Nakikita kasi ng person mo, parang lalayo ka sa kanya eh. Mukhang may distansya sa inyong dalawa. Okay, tignan pa natin. Baligtad pala, sorry. Okay lang. Ano naman ang tingin sa'yo ng person mo? Tingin ni person sa'yo. Tingin ni person sa'yo. Meron tayong Three of Cups, parties, indulgence, happiness. Parang sabi niya dito, party ka ng party, or ba't parang masaya ka ngayon, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Hindi naman judgment, pero siguro nakikita ka niya parang nag-e-enjoy ka ngayon. Nag-e-enjoy ka na sa buhay mo, nagagawa mo yung mga bagay na gusto mo. Tinatanaw ka niya na parang successful na talaga. Okay? Tignan natin. Meron tayong Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Meron tayong The Hermit. Diba? Inisip ka niya, oh. Kasi ikaw effortless eh. Parang ang bilis ng improvement mo eh. Ang ganda ng daloy ng pera mo. Tapos siya parang kailangan niya pa guys magtrabaho ng matagal na panahon.
Parang ano ba to? Ba't parang may insecurity sa inyo yung person mo? Oo. Pero dahil sa ginawa mo na to guys, na ini-improve mo yung sarili mo, mas lalo kang minamahal at inahangaan itong taong to. Okay? The Hermit to, nakakapag-isip-isip siya. Tinitignan niya rin yung achievement mo. Pwede hindi ka naman din guys masyadong, hindi ka siguro guys masyadong kino-compliment itong taong to. Yung iba sa inyo guys, baka hiwalay na kayo nitong taong to. And, nagsisisi to. Okay? Ang tindi ng regret niya rito. Nakamasid lang siya sa inyo. Okay? Tignan pa natin. Ano naman ang... Okay. Oops. Okay. Ano naman ang magiging action ni person? Kasi parang nananahimik lang siya guys eh. Wala din ako nakitang ibang libangan. So parang trabaho-bahay lang din ang ginagawa. Tignan natin. Ano yung outcome? Ano yung action ni person? Ayun na. Ooh, 4 of Wands. Wedding. Celebration, community. So, alam nyo guys, baka batiin ka nito ng Happy New Year. Merry Christmas. Or baka mag-birthday ka ng December or January. Or, ayan, malapit na, no? First quarter siguro yung birthday mo. May nakikita ko guys, parang once in a blue. Out of the blue, bigla guys, nagparamdam sa inyo. Hindi mo guys ine-expect yung existence ng person mo ulit ngayon sa buhay mo. So, ikaw naman, the world is moving forward, no? Meron ka inaantay na travel. Siguro yung ba sa inyo mag-outing, celebrate sa malayo, cross-country, 9 of Wands, ayan. Ingat lang, no? May mga nagkakasakit dito. Siguro sakitin ka. Naisip kasi ng person mo dito na parang sino na kayo nag-aalaga sa inyo, sino nagmamahal sa inyo ngayon. Ganun yung pinapakita sa akin. Okay? So, yan. Or, naalala niya nung panahong nagkasakit ka siya nag-alaga sa inyo. Parang ganyan. Na-feel niya na parang dati dumidepende ka lang sa kanya. Ngayon, parang, parang siya naman yung dumidepende sa inyo. Sobrang kampante si person. Okay, tignan natin. Ano naman yung magiging outcome sa side ni person. Outcome. Okay, person. Meron tayong Ace of Cups. New relationship, pure intention, and joy. And meron tayong the High Priestess. Nako. May bago ka na palang love life. Meron ka ng iba. I-entertain. May new person na paparating sa inyo. Kasi person, guys, pinapakiramdaman ka. Okay? Or pwede naman, guys, wala kayong relationship nito. Pwede itong taong to is pinapakiramdaman mo lang din. Tapos parang yung sinasabi niya sa inyo na, ay, may person yan, mukhang walang mararating. Parang, ang dating sa inyo, nakakainis. Kasi ba't parang hindi ka sinusuportan? BFF mo ba to? Kaibigan mo ba to? Okay? So, or pwede naman guys na hindi kanya pinurso before. Pwedeng walang label, hindi kanya pinurso before. Tapos ngayon nakikita niya na parang unti-unti ka nagiging successful sa buhay. Nakamasid, no? Ini-stalk ka niya. Parang, ay, grabe, layo na ng narating niya. Parang ganun yung atake, no? So, kunin ko lang guys yung ating guys. Tignan natin kung ano malalakas sa zodiac sign. Okay. Ano yung mga malalakas na zodiac sign? Meron tayong Gemini, Pisces, Taurus, Capricorn, Aquarius, Libra. Yun yung mga malalakas na zodiac sign sa sign ni person. Meron tayong, ayan, Leo, Aries. Okay. Meron tayong Scorpio, Virgo, Libra, Sagittarius. And Cancer. Tignan naman natin guys sa side mo. Nararamdaman mo kay person. Nararamdaman mo sa person mo. Meron tayong Queen of Cups. Actually, hanggang ngayon guys, sensitive ka pa rin. Pag napag-uusapan to or kahit may makita ka man lang lumang gamit niya, kahit sa Facebook, parang may kurot. Alam mo yung parang biglang tinouch yung puso mo. Ganun eh. Yung parang malamig yung pagka-touch, no? Medyo nagiging sensitive ka pa rin. Meron tayong King of Wands, natural leader,
innovative and visionary. Okay, Ace of Wands. Actually, kung titignan ka ng person mo, successful, nakapokus sa career. Pero ikaw kasi, nakikita ko sa'yo na parang masyado ka naman na-overwhelmed, no? Sa dami ng blessing na dumarating sa inyo. Okay, and parang nandun pa rin ikaw sa point, natatakot ka sa sobrang strong mo is parang sino naman yung sasandalan ko? Ang tingin sa'yo ng ibang tao, sobrang matatag, ikaw yung sinasandalan ng lahat. Pero nandun ka sa point na parang, pag ikaw yung nanghina, sino naman ang sasandalan mo? Nakapokus ka sa reality. Okay? Tignan natin, guys. Ayan yung nararamdaman mo sa person mo, parang wala ka nararamdaman. Pero, pag may nalalaman ka o narinig mo lang yung pangalan niya, parang may kurot talaga, no? Ano naman ang... Okay, ano naman ang tingin mo kay person? Meron tayong stop. Slow pala to, sorry. Mabagal kasi siya eh. Kasi ikaw Queen of Wands. Oh. Parehas kayo may placard na hawak. Nag-aantay ka lang ng signal niya. So, siya kasi mabagal. Ikaw naman, di mo alam, no? Kung itataas mo na ba itong placard mo or bibigyan mo na ba ng label ito. King of Coins si person. Basahin natin since corrupt, greedy, and materialistic. So, nakapokus pala siya sa sarili niya that time. Sarili niya lang yung mas importante or mas mahalaga that time. Okay? Titignan pa natin. Ano naman ang magiging action mo? Meron tayo, sakitin ka talaga. Sabi ko sa inyo eh. Pwedeng inaalagaan ka nitong taon to. The Fool. Pwedeng every time na, basta may something no, na pag may nangyayari sa inyo guys, naaalala mo tong taong to, na parang siya lang yung gumawa sa inyo noon, or siya lang yung nagmalasakit sa inyo that time na ganun. The Fool new beginning. Sa ngayon kasi mas lalo ka nagiging strong. Mas kinakaya mo na. Okay? Tignan natin, guys. Ano naman yung outcome? Outcome. Oh, nahuli mo siya. Connection or may iba siya that time. The devil. So, siguro wala kayong naging label that time. Then, parang may naglaylo dito. Or iba sa inyo, guys, kung nag-ex mo to or kung ano man to, no? Di na ako sabi, guys, kung anong connection mo sa taong to. Basta nakaka-relate kayo na yon. May nakikita ko na parang magkikita kayo netong taong to. Celebration yung nakikita ko na parties, indulgence, happiness, wedding province, no? Okay, kapitbahay mo siguro yan. So, yun ang nakikita ko, guys. Connection, defiance, stand your ground. Medyo protective ka sa sarili mo, no? Tignan natin ano yung mga malalakas na zodiac sign sa side mo. Meron tayong Leo, Virgo, Aries, Taurus, Cancer, and Gemini. Meron tayong Aries, Leo, Virgo, Cancer, Sagittarius, and Scorpio sa side mo. Okay, pero bago tayo guys mag-start doon sa sa message ni person, kukuha lang tayo guys ng question, Q&A. Hindi pa ako nakagawa pero ito gamitin natin doon. Ano yung tanong mo sa person? Kukuha tayo ng 3 card. Okay. Magbabago ka pa ba? Okay, tignan natin. Magbabago pa ba si person? Nako, pinag-iisipan niya guys the hermit. Ibig sabihin, pwedeng maraming nangyari and yun yung nagiging dahilan kung bakit parang kailangan magbago na siya. Kinarma siguro to or sobrang kamalasan nangyari sa buhay niya. Na parang kailangan na talaga, obligado siya guys na magbago talaga. No? Kahit hindi mo sabihin. Okay, so yes, magbabago pa to. Tignan natin guys. Ano pa yung question mo kay person? Meron tayong pipiliin mo ba ako? Naku, medyo duwag bala si person, no? Pipiliin ka ba ni person? Meron tayong, naku, na-involve ka pala sa third party, oh. Defeat. Sa ngayon, guys, hindi siya makapag-decide kung kailangan kanyang piliin. Kasi nakikita ko yung relocation mo, paglayo mo dito. And, nahihiya siya sa nangyari. Kung ikaw ay nilagay nito sa third party, nahihiya siya sa family mo, nahihiya siya na parang naging duwag siya, hindi kanya pinanindigan. Nandun siya sa point na grabe, wala siyang mukhang maiharap sa'yo or kahit kanino. Kung mararamdaman mo guys, ini-stalk ka lang ng person mo kasi hindi kanya maharap talaga, pero pinagmamalaki ka nito. Okay na parang sobrang layo mo na. Wow! Tignan natin. Sa ngayon guys, hindi pa ito makapag-decide kasi inisip niya yung sarili niya eh. Nakakahiya yung nangyari, parang ganyan. Meron tayong, namimiss mo pa ba ako? Yung question mo kay person, no? Namimiss ka pa ba ni person?
Namimiss ka pa ba ni person? Meron tayong yes. Nililibang niya lang guys ang sarili niya. Pero yung totoo, namimiss ka nito. Hindi niya lang din yan guys masabi. Kasi pwedeng wala talaga siyang lakas ng loob at all. Tignan natin guys, message ni person sa'yo. Okay, yan. Namimiss ka nito guys. Pero nakatingin siya dun sa issue eh. Siya na yung nahihiya. Though hindi mo na ina-open. Pero si person mo guys, siya mismo na-open niya. Message. Ano yung gusto mong, ano yung gusto sabihin sa'yo ng person mo? Message ni person sa'yo. I don't react when people mention you. Diba? Kasi alam niya yung pagkakamali niya. Okay? Meron tayong, you were the best thing in my life. Late niya na-realize na tamang tao ka pala. Okay. Meron tayong, we need to let each other go. So siya na yung nagde-decide. Tipong kahit napatawad mo na siya, guys, parang willing ka pa rin tanggapin siya. Siya na yung nahihihay na parang, mahal ka niya pero ayaw ka na niyang i-pursue kasi inisip niya yung sasabihin ng ibang tao talaga, guys. No? Sobrang hiyang-hiya siya na parang kahit bumalik siya, paano ka naman niya paninindigan? Parang ganyan. So, ayan guys, ito lang naman po ang inyong daily love reading. Bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye po. And again, Happy New Year. Love, love.